Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid.
Maraming Diyos, salamat po ng marami, Ama. Patuloy na ibinibiyaya mo sa amin ang pagkakataon para patuloy naming maisakatuparan ng pagsamba. Pinakamahalagang pananagutan namin habang kami ay nabubuhay. Salamat po. Salamat, Ama, ng napakarami. Di mo kami pinababayaan sa aming buhay araw-araw. Lalo na sa mga panahong ito ng mahigpit na pag-uusig at mga pagsubok ng buhay. Tumarating kong minsan sa amin ang mga panlulumo. Di mo kami iniwan. Muling pinalakas at binigyan kami ng pag-asa. Lagi mong tinatanglawan ang aming mga puso. Sa sanlibutan ito na puno ng hapis, ikaw ang aming kaaliwan. Ikaw ang patuloy na tatawid sa amin araw-araw upang mabuhay kami kahit maraming kahirapan at mga kanumbayan. Masaya kaming nagtitiis. Konsensado kami sa buhay namin na ikaw ang lagi naming nararanasan, na kasama namin araw-araw. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso't kaluluwa. Hindi mo inaalis sa puso namin ang mga aral mo na aming sinanggap at sinampalatayanan. Patuloy na nagsisilbing gabay namin sa aming pamumuhay araw-araw. Maawa ka, Ama. Basbasan mo kaming magkakapatid. Maawa ka po. Muling pagpalain ang aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Sa iyong pag-alalay sa amin araw-araw. Sa pagpapalakas mo, sa iyong pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Sa luna sa mga suliranin. Panginoon, salamat po. Lagi mo kaming ipinamamagitan sa Ama. Maawa ka muli kaming ilapit sa Kanya. Tanggaping muli ang bawat isa sa amin. At maawa ka po. Patuloy mong pasaganain ang iyong mga biyayang espiritual sa ganito naming mga pagtitipon. Tulungan mo pong lubos kaming makinabang upang sa ganon patuloy na maging matatag kami sa paninindigan, sa pagsunod sa iyong mga aral. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo po kaming lahat. Mga aral na aming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iran Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Payagan mo po sana. Patuloy naming sampalatayanan. Daan patungo sa buhay. Ang buhay na walang hanggan. Magalang po namin idinadalangin sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid. Sa mundo ito, ang buhay po ng tao ay binabalot mga problema at mga kapigatihan. Higit po na nakararami ang mga taong hirap sa buhay.
At meron pang nasa uring naghihikahos o nagkukulang sa pangangailangan sa buhay. Ang masama at lalong kahabag-habag ay sila po ang karaniwang biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Sa panig po natin bilang mga tao ng Diyos sa mga huling araw, marami man po sa atin na ganito ang kalagayan, subalit hindi tayo kabilang sa mga taong walang pag-asa. Sapagkat meron tayong hinihintay na mamanahin na ating tatanggapin mula sa ating Panginoong Diyos pagdating ng saktang panahon. Alin po ang mamanahin ng mga taong tinawag ng Diyos sa loob ng Iglesia? Sa Hebreo 9:15, ang sabi ng Biblia, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Alin po ang walang hanggang pagpapala na ito na ipinangako ng Diyos sa mga tinawag? Kalawang Pedro 3:13, ang sabi ng Biblia, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Alin po ang bagong langit at bagong lupa na ating inihintay? Sa Apokalipsis 21:1-4, ang sabi ng Biblia, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Alin nga po ito? Ang sabi, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Anong uring pamumuhay ang ating tatamasahin doon? Ang sabi pa, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang. Higit po sa lahat, ano pong pinakadakilang magaganap sa buhay natin doon sa bayang banal? Ang sabi ng Biblia, siya'y, ang Diyos, ay mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Bakit pamalagian na po nating makakapiling doon ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Pawang kaligayahan at kasiwasayan ang ating mararanasan doon sa bayang banal. Doon po natin ituon ang ating paningin at mga isipan, mga kapatid. Habang nakikipagbaka tayo sa mga pagsubok ng buhay sa daigdig na ito. Sa makatwid, mga kapatid, doon sa bayang banal ay pamalagian na po nating makakapiling ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Pawang kaligayahan at katiwasayan ang ating mararanasan doon. Kaya doon po natin ituon ang ating paningin at mga isipan habang nakikipagbaka tayo sa mga pagsubok ng buhay sa daigdig na ito. Paano po ang mga kaapihan at mga pag-uusig na ating nasasagupa sa mundong ito? Sa bayang banal ba ay mararanasan pa natin ang mga pag-uusig at mga kaapihan? Bakit isang dakilang pagpapala ang manirahan sa bayang banal? Sa bayang banal ba ay may manggigipit pa sa atin o mga api? May pag-uusig pa ba doon? Wala na. Bakit? Ano po ba ang naghahari sa bayang banal? Kalawang Pedro 3:13, ang sabi ng Biblia, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Sa makatwid doon po sa bayang banal ay wala nang gagawa ng masama. Wala nang mandaraya.
Wala na po ang lahat ng kasamaan. Sapagkat ang katwiran o mga salita ng Diyos ang nananalo. Ano pa ang nagahari doon? Sa contemporary English version ng Biblia, a new heaven and a new earth where justice will rule. Sapagkat wala na rin manggigipit o mang-aapi sa atin doon sa bayang banal. Tapos na at lumipas na ang kawalang katarungan sapagkat ang katarungan ang umiiral doon sa bayang banal. Sa kabilang dako, ano po ang nagahari sa mundong ito na ating sinasaanan sa ngayon? Ecclesiastes 3:16, ang sabi ng Biblia, ang kasamaan ang nagahari rito sa mundo sa halip na katarungan at katwiran. Bakit po ang katarungan ay hindi umiiral sa daigdig? Ecclesiastes 4:1, ang sabi ng Biblia, iginala ko ang aking paningin sa buong daigdig. At nakita ko ang kawalang katarungan. Bakit? Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila. Sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Ang nagsasalita po, mga kapatid, ay si Salomon, na pinakamarunong na taong nilalang ng Diyos. Sabi nga ng Diyos kay Salomon, sa ikalawang Kronika 1:12, ang karunungan at kaalaman ay ipinagkakaloob sa iyo. Bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na walang haning nauna o kasunod mo ang magkakaroon ng gayon. So makaswin, si Solomon ay inilagay ng Diyos sa mataas na kalagayan. Pinuspos ng Diyos ng karunungan at katalinuhan. Kaya nga po, ipinasulat ng Diyos sa Biblia ang obserbasyon ni Solomon sa pananahanan sa mundong ito. Sapagkat ito ang katotohanan at realidad ng buhay ng tao sa daigdig. Yan po ang Ecclesiastes, aklat ng Ecclesiastes, na isinulat ni Solomon. Obserbasyon niya sa nangyayari sa buhay ng tao sa daigdig. Ano sabi niya? Ang sabi niya, nakita ko ang kawalang katarungan. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Hindi lamang po ito. Ano pa ang mahirap na kalagay ng buhay ng tao sa daigdig? Ecclesiastes 2:22-23, ang sabi ng Biblia, nagpapakabakod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit, para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at sinanakit. May mga gabi bang hindi siya makatulog sa pag-iisip? Sino po sa atin ang tututol sa realidad na ito na nangyayari sa buhay ng mga tao sa mundo? Sinong mayaman o makapangyarihan o marunong na tao na hindi nagdanas ng mga kabiguan at mga kabalisahan? Higit po na marami ang kabalisahan ng buhay kaysa kaligayahang panandali ang nararanasan ng tao. Kaya ang sabi sa Job 14:1, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Kaya ang maluwalhating buhay doon sa bayang banal, yaon ang pag-asa ng mga anak ng Diyos. Sapagkat doon ay nag-aari ang katwiran at katarungan. Tawag kaligayahan at katiwasayan ang ating mararanasan. Paano po matitiyak ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagmamana ng mga pangako ng Diyos? Paano natin maisisiguro na tayo makararating at makapananahan sa bayang banal na pinaghahanian ng katarungan at katwiran?
Apokalipsis 21:7, ang sabi ng Biblia, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Binasa natin kanina yung bayang banal at yung malwalhating buhay doon, Apokalipsis 21, 1 hanggang 4. Itong binabasa natin ngayon ay 7 sa makatwid karugtong. Kaya ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, yung binabanggit kanina. Ang buhay na malwalhati sa bayan. Kailangan nating magtagumpay para maisiguro natin ang pananahanan doon sa bayang banal at tamasahin natin ang buhay na malwalhati. Halin ang dapat natin pagtagumpayan ng kapatid para magmana ng pangako ng Diyos. Juan 16:33. Ang sabi ni Panginoong Kristo, sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Sa makatwid, ang mga kapigatian na ating nararanasan sa sanlibutan ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay mawalan ng pag-asa. Ito ang dapat nating pagtagumpayan. Kaya ano pa yun ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Kaya nga sa ating mga pananalangin, mga kapatid, lagi natin kasamang ipinakikiusap sa ating Panginoong Diyos na lagi tayong bigyan ng lakas ng loob. Lagi tayong palakasin ng kanyang kapangyarihan para natin makaya ang lahat ng mga pagsubok at mga kapigatiang ating nararanasan sa daigdig na ito, sapagkat hindi natin ito maiiwasan. Kailangan nating daanan. Higit sa lahat, pagtagumpayan. Alin pa ang dapat nating mapagtagumpayan sa daigdig na ito? Sa unang Juan 2:15 hanggang 17, ang sabi ng Biblia, ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalanuan sa buhay. Ano-ano po yan? Ang iba't ibang kasamaan sa mundo. Kaya huwag din nating papayagan na tayo po ay mapagtagumpayan ng anumang kaway ng dyablo, ng iba't ibang bisyo sa mundo, ng iba't ibang uri ng kasalanan. Mabuhay tayo ayon sa mga aral ng Diyos. Huwag tayong papayag na tayo maakit na masamang takbo ng sanlibutan. Ang mga magulang ay dapat laging nakasubaybay sa mga anak, lalo na kung mga maliliit pa. At kahit malalaki na ang mga anak, hindi dapat tumigil ang mga magulang sa pagsusubaybay at pagsusuri ng kanilang buhay. Paano sila lumalakad araw-araw? Baka sila'y nahihikayat na ng masamang barkada. Huwag tayong papayag. Yung isa man sa kanila yung mabuhay sa paglabag. Kaya huwag tayong mabuhay na katulad ng taga-sanlibutan. Tayong maglalasing, huwag magsusugal, huwag makikiapin. Huwag tayong gagawa ng anumang ikagagalit ng Diyos sa buhay natin sapagkat lalo tayong magiging kawawa. Kung magagalit ang Diyos sa atin at siya'y lalayo sa atin, sino pa ang Diyos ang aalalay sa atin? Pakapalan natin mga kapatid. Pakapalan po natin sapagkat meron tayong Diyos na laging tumutulong at tumaalalay sa atin. Sa ating abang kalagayan ngayon, wala tayong ibang inaasahan
kundi ang Diyos lang. Huwag tayong papayag na ang Diyos ay lumayo pa sa atin. Mabuhay tayo sa kabanalan at sa kalinisan. Lagi nating mapagtagumpayan ang mga kasamaan sa mundo. Kasama na ng lahat ng mga pagsubok at mga kapigatian na ating nararanasan sa buhay. Ano ang ating dapat na lalong pinagtatalagahan sa panahong ito na ang buhay natin ay puno ng kabagabagan. Lalo nating pagtalagahan ng buong alam ang mga pagsamba sa Diyos. Huwag natin pagpababayaan ang ganito nating mga pagtitipon. Katulad ng paninindigan ng isang lingkod ng Diyos sa awit 42, o ang sabi niya, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Minsan kasi umiira ang likas ng ating pagkatao. Kabigat na tayo sa suliranin. Opo, nanlulumo, nababagabag tayo, nababahala, nangihina. Lalo na kung sunod-sunod ang mga problema. Kung namamalagi sa buhay natin ang mga kanubayan. Pero wag tayong papayag na tayo ay mapagtagumpayan at igupo ng mga panlulumo at panghihina. Katulad ng lingkod ng Diyos, bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Ano ang kanyang pag-asa? Umasa ka sa Diyos. Paano niya pinatunayan ang pag-asa sa Diyos? Sapagkat pupuri pa ako sa Kanya. Hindi niya pinababayaan ang mga pagsamba. Lagi siyang naroon sa pagsamba para purihin ang Diyos. Hindi niya ito kailanman lilimutin. Hindi niya pababayaan. Hindi niya iiwan kahit ano ang maranasan sa buhay. Bakit nga naman natin pababayaan ang mga pagsamba sa panahon ng mga pagdurusa, gayong sa pagsamba natin nakakapiling ang Diyos. Sa pagsamba niya tayo pinalalakas. Sa pagsambay pinibigyan niya tayo ng inspirasyon. Sa pagsambay inaaliw niya tayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sa pagsamba, nalilimutan natin ang pagkakaapian. Higit sa lahat, sa pagsamba, lagi na ipinagbubunisa sa atin ng Diyos. Merong isang bayabayang banal na siyang tunay nating tahanan. Na doon tayo mananahan magpakailan-kailanman. At doon ay tatapusin ng Diyos ang lahat ng ating nararanasan sa buhay. Maghahari doon ang katwiran, katarungan at katiwasayan. Isang araw mula ngayon, matutupad sa ating buhay ang lahat ng mga pinangakong ito ng Diyos. Huwag lang tayong bibitiw. Pumalagi tayong matatag na umaasa at nagpapatuloy sa paglilingkod. Ano ba ang ating maranasan? Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Mamalabing Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinamamayaan. Narito kami sa pagsamba. Ikaw ang laging nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Sa aming pagsambay, inaaliw mo kami sa mga kalumbayan. Sa pagsamba, dito ka namin nakakapili. Kahit saglit sa buhay namin, pag nararanasan namin ang iyong espiritu, nagpapanibagong lakas at sigla kami. Ano man ang aming nararanasan sa buhay, nakapagpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Halika pa sa piling namin. Nasasabing kami sa iyo, Ama. Alam mo naman ang buhay namin sa mundo. Punong-puno ng hapis. Maraming alalahanin sa buhay. Halika na sa aming pagtitipon.
Dito lang kami lumalakas. Dito lang kami naaliw. Dito lang kami nagkakaroon ng kapayapaan kahit sandali. Huwag kang papayag. Maiwan kami sa daan ng paglalakbay. Huwag kang papayag, Ama. Sino man sa amin at sa aming mga anak ang maakit ng sanlibutan, kundi tulungan mo kami lahat. Mapagtagumpayan namin ang daigdig na ito, ang mga kabigatian, ang lahat ng mga kapaitan sa buhay, ang mga nararanasan naming mga pagsubok. Huwag makapanaig sa amin, kundi kami ang lagi mong palakasin para kami laging magtagumpay. Maging sa lahat ng kasamaan ng tugtog, ang mga kamay ng Diablo ay nasa paligid. Tulungan mo kaming maging malalakas na mga anak mo. Tulungan mo po kami. Patawid namin ang bawat araw. Marating namin ang bayang manal. Tamasahin namin ang buhay na malwalati. Matatapos na ang mga pag-uusig. Matatapos na ang mga pang-aapi. Matatapos na ang lahat ng kabigatian. Kagalakan at kaligayan ang bawang mararanasan namin. Tulungan mo kami maging matyaga. Ituon namin sa iyong mga pangako ang aming paningin at pag-asa. Ang mga may sakit, panalingin mo po. Maawa ka. Haplusin mo anumang karamdamang nagpapahirap ng katawan. Bigyan mo pa ng buhay at lakas ang mga likod. Lalo na ang kapatid natin. Mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Mga nasa kulungan. Masin mo ang buhay nila araw-araw. Batbat at kalungkutan. Lagi mo silang dalawin. Lagi mo silang aliwin. Patuloy na yung magkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa kulungan, tulungan mong makalaya na po sila. Makapiling na nilang muli ang kanyang pamilya. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo aming mga panalangin. Binasbasan mo muli kaming magkakapatid. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.